Marami ng grupo ang nagsagawa ng kilos protesta kontra katiwalian matapos mabunyag ang mga anomalya sa flood control projects. Bukod sa kakatapos lang na pangalawang trillion peso march kahapon, marami pa ang nagpahayag ng kanilang galit mula sa iba't ibang rehiyon, sektor at mismong mga mambabatas. Ngunit sagot ng ilan, pagod na sila kakamarcha dahil wala naman umanong nangyayari sa bansa maski ilang rally pa yan. Siguro tama na para magulo kasi pag may rally. Ka-epekto din sa mga nagbabiyahe kasi pag may rally, ang traffic. Baka yung wala rin nangyayari rin. Yung nakala, hindi na. Hindi na. Wala na rin. Sa tingin mo pagod na mga Pilipino? Parang gano'n na rin. Bagamat may sumusuko na, hindi naman tumitigil ang iba para ipaglaban kung ano ang nararapat para sa kanila at sa ating bansa. Opo, kaya pa talaga kasi maganda naman yung hangarin na kasi wala nang pinipilit talaga eh. Kasi yung mga korap, wala na talagang pagka mahirap, madali nilang inaaresto. Pero pag yung mga nasa pesto, wala. Tagal, kailangan maraming proseso. Wag mapagod ng Pilipino. Wala pa rin hanggang ngayon walang hustisya eh. Puro lang naman pa-interview, puro lang pa-camera yung mga namamahala tapos wala ring nangyayari. Pabor ako hanggang sa magkaroon ng hustisya yung mga pinagagawang kalukuhan ng mga nakaupo na yun sa gobyerno. Kumpara sa nakaraang pagtitipon, mas dumami ang mga dumalo sa pangalawang trillion peso march kung saan nakapagtala sila ng higit 90,000 na katao. Naging mas matiwasay naman ang kilos protesta kumpara sa nangyari sa Menjola, Maynila noong September 21 rally, kung saan daan-daang individual ang inaresto ng kapulisan dahil sa mga nangyaring kaguluhan. Nang tanungin kung magkakaroon ng part 3 ng trillion peso march, game umano ang mga organizers kung kinakailangan. Pinasalamatan nila ang publiko sa tiwala at ipinangako na patuloy nilang ibibigay ang espasyo para maipahayag ang makabuluhang panawagan laban sa katiwalian. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.